Yo, Flip Top Gubat nandito pa rin sa Cap Center Cebu. Flip Top Magingay para sa huling laban ng gabi. Yo, sobrang salamat sa lahat ng sumuporta, lahat nandito ngayon sa event. Shoutout syempre lagi sa Whip Caps, shoutout sa Kowa Treehouse, shoutout sa Flip Top Visayas Division. Grabe yung mga laban ngayong gabi. At syempre sa staff palagi. Shoutout din kay Sir Fonger sa pagtulong sa pagbuo ng event na to. Ito, interdivision ng laban. Representing Calabarzon Division, galing Tanza Cavite, Magingay para kay Batang Rebelde. Nagsama-sama sa isang hangarin, narin mo dinala ng hangin. Musika nga na namin na palawakin, tara subukan mo na subakin. Ako marunong ulan na mga taga-Katagalugan na ang bilis mangisay, ano mo sa nalan. Shoutout ulit sa among pamilya, kay Kevin Edralin, kay Jen M. Bonotan, kay Anthony Coelho, tsaka yun lang. All the girls I love you po. At syempre, kilala nyo na, Magingay para kay Fonger. Shoutout nga pala sa Corsi Family, 7 Cakes Production, G-Lac, Metrol, Power Spawn, saka Crown Regency. Shoutout sa Power Spoon. Nanalo si Batang Rebelde ng coin toss. Siya daw mauuna. Judges pakinggan, unang banat, Batang Rebelde. Alam nyo bang kay Fonger nagsimula yung hashtag Pogi Problems, mga repa? Ang kaso, pumangit siya at na-stress dahil sa dami ng problema. Sobrang layo ng aking dinayo. Sakay ng jeep, bus at eroplano. Nag-inom pa tayo kagabi kaya medyo puyat pa ako. Pero batak ako ngayon kaya walang problema. Let's play. Sa larong to, I use stone to harden my defense. Kaya walang sinabi ang malalambot mong gameplay. Kaya di mo ko kayang durugin kahit may home court advantage ka. Let's say na ako si Penny ng Orlando Magics. Cause I'm always hard away. Kaya di mo ko madudurog kahit lakasan mo ang pukpok. Habang sa punchlines ko'y sunog ka at bugbog, tila pinaulanan ka ni Natsuwatre ka ng suntok. Kaya knockout tong si Punggok, di na makakalaban pang muli, baldadong uuwi at iiyak at magmumukmok. Let's get straight to the point. Diretso ka na sa iyong pagriretiro dahil ang karir mo ilalagyan ko ng tuldok. At pagkatapos ng laban na to'y mananatiling buhay ang pisikal mong katawan at titibok pa rin ang puso mo't pulso. Mananatili ding maayos ang laman, dugo mo at buto dahil espiritual na pagpaslang ang gagawin ko sa lukulukong to. Supernatural style, kaluluwa mo'y tatanggalin ko at dadalin ko sa kabilang mundo hanggang sa magparamdam siya sa iyo at nang maramdaman mo kung paano matakot sa sarili mong multo. Andiyan na siya. Ramdam mo na ba ang kilabot? Di mo ako matatakasan kahit magjakul ka pa sa kwarto. At magtago ka sa iyong kumot. Dahil sa pinakamahimbing mong pagtulog, ako ang asungot na magbibigay sa iyo ng bangungot. Ako'y buhay na tanikala na mula pa sa masamang panaginip ni Freddy Krueger hinugot. At dahil Friday ngayon, 13 times kung lalagariin ang leeg mo gamit ang chainsaw ni Jason X hanggang sa ang ulo mo'y mapugot. Pero nagkamali ako dahil pasado alas 12 na. Kaya Sabado siya binawian ng buhay. Kaya idiretso nyo na ito sa kanyang hukay. Dahil tapos na ang Semana Santa, wala ka ng linggo ng pagkabuhay. Ako isang mandirigmang tunay. Habang nagpapatawa ka lang sa gera. Lahat ng MCs ngayon upgraded na. Ikaw na lang ang naiwan sa ilalim ng gradong 70. Bars at delivery mo walang puwersa. Mga linya mo'y mas pirata pa kaysa sa flip-top DVD na nagkalat sa bangketa. Sa madaling salita, yung pagiging MC mo parang kanta lang ni Basilio. Walang kwenta. Mukha kang taong kuweba. Mula sa lahi ng mga pugita. Alam niyo yung pugita? Poging ita. Niga, ikaw ang may pinaka nakaka-stress na pagmumukha dito sa liga. Binigyan siya ng blind drive ng ka-blind date pero natakot at hindi sa kanya nagpakita. Pero tama na ang biruan. Oras na para magseryoso ng wagas. Sa pangmumulestyang gagawin ko sa'yo, malamang habang buhay kang di makalabas. Dahil kung dinala ni Icarus si Rani Boy sa Bermuda Triangle, pues dadaling kita sa lugar kung saan pwede kitang gahasain ng marahas. Dahil ako ang bear, dugong manunumbong mu, lasa mundo ng mga praning at dalihin kita sa tatsulok ng damuhan, Bermuda grass. Pero may sasabihin lang ako bago to magwakas. Cebu maglanas.
Hindi ko naintindihan yon, pero salamat at nag-ingay kayo ng malakas. Time, unang banat kay Fonger. Pakinggan o. Batang rebelde ang bobo mo. Tapos ako ang henyo. Hindi ako natakot sa multo, mas natakot ako sa mukha mo! Batang rebelde, ang nagri-rebelde. Pero sa katunayan, wala namang ipagmamalaki. Pero kami mga Bisaya, meron. Kasi parati kaming handa sa labang kahit anumang mangyari. At sa lahat ng lait sa Bisaya, tandaan nyo, di na kami magpapaape. Kasi sa katunayan, mas lamang kami. Kasi pag kayo na magsasalita, madali naming maiintindihan. Pero pag kami na mga Bisaya na ang magsalita, pilitin nyo mang intindihin, hahanap pa rin kayo ng dictionary. At alam namin masakit pa doon sa damdamin, pero kailangan nyo tong tanggapin na mas lamang kami. Ako ang taong mapagbiro at may takot sa mukha mo o sa Diyos, dapat mo tong malaman. Sa sobrang alat ng dugo mo, ikaw lang hindi kinagat ng aswang. At ikaw lang ang rebelde sa flip top, pero sa totoong buhay, gwardya ka lang. Kaya huwag kang mapiling siga kasi alam ko yung storya, batang. Muntik ka lang magpakamatay nung binastid ka ni Pokwang. At kahit uminom ka pa ng sangkatutak ng Yakult, batang rebelde, sa sulat ko sa lagay mo ngayon, alam kong di ka magiging okay. Dahil isa ka lang maliit ka palang atin dapat sa pinakamalaking elepante. At alam ko kung bakit ka nagre-rebelde, kasi hanggang ngayon di mo pa rin matanggap na may kambal kang kapre. Dayo ka lang dito sa Cebu at ako ang tour guide, kaya welcome to my place. Kung gusto mong gumamit ng mabaeng malinis, punta ka na ng Kulunwin matching putol pines. Tapos ipapasyal kita sa Carbon, tapos ipabubog sa Ermita, tapos ilaglag kita sa Mactan Bridge, kung saan nakatira si Bogchick. Buhay ka pa, mapakain niya sa nilagaan ng Jurassic fish. Kung ikaw ang tinawag lang batang rebelde, hindi ako matakot sa iyo. Kasi ako ang demonyong sundalo. Sa sobrang tigas na nunal mo, ilang beses nang kinagatitip CD, negatibo, wala pa ng epektibo, tanggal ang ngipin, pareho. At hindi ako si Asyong Salonga at ko kailangan si Denise Padilla na tagapagsigaw. Pero akin ang teritoryong ito! At kahit isigaw mo sa tao na ikaw ang batang rebelde, hindi ako matakot sa iyo. Kasi membro ako ng BC45, Batang Cebu! Hoy pare, mahiya ka naman. Pumuti na nga ang bulbul mo, hanggang ngayon bata ka pa rin. Sa sobrang bata mo, hanggang ngayon dumidede ka pa rin sa suso ng kambing. Kaya matanong kita, anong lasa? Sumagot ka! Putangin na sumagot ang bading. Masarap pa na sa utin. At shoutout na pala kay Dope Mr. Clean ng Davao. At shoutout rin kay Snub, hanggang ngayon pangit ka pa rin. Mukha mo parang kilikili ni Buster Rhymes. Alam mo nakatan sa kabete ka, kaya durong ka sa akin gamit ang martilyo ni Glock 9. Walang epekto yung sulat mo gamit ang mabigat kong punchline. Papatayin ko lahat ng mga pamilya mo, kakantutin ko ang bibig ng syota mo habang binibidyohan, Kuya Kibs. Ang dadahan ko pa. At dandahang papasok si Sir Anigwa sa gitna at sasabing, time! Mas gwapo pa ako sa'yo. Batang rebelde, pakinggan. Tinira nyo na naman yung batang rebelde. Hindi nyo lang talaga kayang intindihin na pareho kayo ni Sinyo, mga senior citizen. Tapos, mumolestyahin mo yung girlfriend ko? Ulul, kaya ka po niyang bugbugin. Kasi yung kasintahan ko, teacher/gangster, Goku-sen. At alam kong nirespeto mo ako bilang kalaban dahil ilang buwan mo akong pinagpuyatan. Di mo ako in-underestimate and that's why I'm glad. Kaya kailangan kitang irespeto at labanan ka with all the bars that I have. At bilang sukli sa pagpupuyat mo sa akin, ipapakulam kita kay Kuya Aklas upang ang magkabilang mata mo ay magkaroon ng butas at may maglabasang insekto. Kaya congrats, meron ka ng eye bags. At speaking of mata, taglay ko ang killer eye. Kaya kahit anong gawin mo, kakabahan ka pa rin sa akin, loko-loko. Dahil sa oras na makipagtitigan ka sa akin, makakasaksi ka ng digmaan kung saan may nagsasaksakan at may umuulang palaso. Kaya kung napapitit ni Looney at Flick G yung bullseye at mata ng Illuminati,
Pwes ibahin niyo ako dahil nung nakipag eye to eye contact sa akin si Medusa, nalaglag ang kanyang panty at siya pang naging bato. At ako, ang rason kung bakit nagkaroon ng ultimate throwback sa telebisyon natin. Dahil nung nagpaulan ako ng meteor shower na diligan at muling nabuhay ang meteor garden. Pero walang nakakatawa. Dahil yun ay propesiya ng iyong pagkabigo. Kaya kahit Mizu Hall ka man sa hurado, di ka pa rin mananalo sa akin. Daming sagat ang aabutin mo matapos kitang bugbugin at lapastanganin. Puputok ko sa bunganga mo ang aking shimen na kahit wasil... Puputok ko sa bunganga mo ang aking shimen na kahit wasilay ay may natural na anghang na magbibigay almorana sa iyong bibig. Oo, F for reference, gagamitin ko ang red card na pansakal sa iyong leeg hanggang sa malagutan ka ng hininga sabay kanta ng oh baby, baby, you'll be dead! At yan ang patunay na ang estilo ko'y deadly. Plus meron akong dope bars. While your style sucks so much, mas mahusay pa yung magbigay ng blowjob sa mga veteranong porn stars. At yung jokes mong sobrang corny, ilalaban mo sa bara kung pandikdikan na parang pestle and mortar, pues didikdikin ko ng pinong-pino yung kakornihan mo hanggang sa maging cornstarch. Nagsuot pa ng pula, mukha tuloy sports car. At dahil medyo nawala ako, at nakalimutan ko yung lyrics ko, di ko pa rin makakalimutang pangit ka. Dahil sa sobrang pangit mo, nakaka-bad trip na. At alam kong mabigat din ako, pero mabigat din siya. Sa sobrang bigat niya, kayang daganan sarili niya. Kaya hindi mo pa rin ako madadaig. Kahit sabihin mong maanghang ang iyong bibig. Alam kong mga tao ngayon, may inaasahan pa kayong mas magandang marinig. Pero sa totoo lang, kanina pa ako nanginginig. Dahil sa pagmumukha mo, tang-ina ka. Nakalimutan ko na yung lyrics ko dahil sa sobrang baho ng iyong hininga. Ano, itatime ko na ba? Pero wag muna, susubukan kong alalahanin. Alam kong mataba ka pero laban sa akin, wala kang makakain. Dahil kung ang katayan, ang batayan, wala ka pang nakakarne. Vegetarian zombie. At nung 2x2, inisnab ka ng W kasi nabit ka ni Dopey. Time! Pangalawang banat, Fonger, pakinggan. Bata, alam kong kinakabahan ka. Dalawa pa lang ang tubig ko samantalang sa'yo 3 na! Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Pwes, saluhin mo mga bala na lalabas sa bibig ko. Saksakin ko lahat ng parte ng katawan mo gamit ang ngipin ni Zaito. Dahil sa nigrito mong kutis na lugya ang business ni Vicky Bello. Abra! Salamat sa mga payo, pero hanggang inihirapan pa rin ako. Hirap talaga magiging guwapo. Ako ang taong makatangulan takot at walang awang pumatay, kaya tawagin mo kong Dibil. Gamit ang armas ko. Gamit ang armas kong kaliber at silencer, tapos itatarget ko ang nunal mo gamit ng range ng sniper. Tawag doon 1 shot, 2 kill. Sa pangalan mong batang rebelde, hindi bagay sa katawan mo. Dapat itawag sa'yo batang bilbel. Kasi sa kusina ka lang nakatira at si Jiskil ang tagapagluto mo at hanggang wala ka pang brief. Kasi makasuot ka lang brief pang 1,000 XL. Ang laki mo. Kaya pare, hindi kita minamaliit kasi ang laki mo. Tapos ang bastos ng mukha mo. Hindi siya ang ating venue pero bakit amoy tae yung bibig mo? Alam ko masaya ka na bata kasi nakalaban mo na ang iyong inidolo na gwapo. Sa totoo lang, noon na kitang nakita, nagulat ako. Sa sobrang gulat ko na sampal ko ang katabi ko. Kasi akala ko nakatulog ako. Hindi ako nakontento, inubos ko ang beer na 1 litro. Kasi hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Kaya nilapitan ko si Sir Enigma, tinanong ko, Sir Enigma, siya ba si batang rebelde na kalaban ko? Sagot ni Sir Enigma, oo. Sagot ni Sir Enigma, oo. Napa-English ako at napahinto. What the fuck? Sir Enigma, hindi ito lady boxing. Flip top ito at ikaw ang referee. At hindi ito WWE. Akala ko bata ang kalaban ko. Bakit mo ko tinapat kay Big Show? Mga sulat kong mabigat, di mo kayang maribat. Utak ko parang Mount Everest, di mo kayang maakyat. Kung sino mang makapatay sa'yo, bibigyan ko ng 1 million at house and lot. Ako si Tobak at ikaw si Andrew E. Lord, papatayin ko tong bata na to, ibalik nyo lang si Donglak.
Simple lang aking pagkatao at ganun rin aking pagkagwapo. Kaya wag mo akong maliitin. Catherine! Mahalin mo ang kambal kung Daniel Padilla, wag mo sanang paiyakin. Kahit ilang bahala pa ang ibaril mo sa akin katawan, di mo kayang patayin. Dahil may anting-anting ako at kasangga ko mga kuratong baliling. Oo, matanda ka na, senior citizen, pero hindi pa rin ako bibigay ng respeto sa'yo. Sa sobrang bobo mo, tinanong ka ng magulang mo kung saan nagsibo, sagot mo nasa plato. Di ba may kanta kang imulat ang mata? Pare ang pangit. Kasi pag mulat ang mata ko, ang nakita ko nunal mo. Sa husay mo't sa husay ko malaking pinagkakaiba. Kaya umatas ka na bata kasi uminit na ang ulo ko, baka mapatay pa kita. Di ba si Glocknen alalay ng hari? Si Delo hari ng ribat, si Looney hari ng tugma. Ako naman ang hari ng patawa. Dahil mas gwapo pa ako sa'yo. May tatanong lang ako sa inyo. At oo lang ang isasagot nyo. Pwede ko bang ipagyabang yung basketball skills ko? Ayoko sana pero gusto nyo Kaya dahil dyan, sa lugar namin pagdating sa basketball, tinatawag nila akong Raisa. May Dison cause they look up to my slam dunks at pag nag-crossover ako, lahat ng bantay ko napapachacha. Kaya kung haamunin mo ko ng one-on-one mamayang umaga, puyat ako kaya hindi pwede. Kasi nung huling naglaro ako ng puyat, nakatulog ako sa ere. At nung huling laban ko, maraming nagsabi na trying hard daw ako mag-Ingles. But still, I spit with confidence. At kung ididis mo ako tungkol doon, I'll just accept that as a compliment. At dahil sinabi mo nung ahon por na kaya mong mag-rap ng Tagalog at Ingles, well, bitch, you better be ready to suffer the consequence. Dahil kaya kitang paslangin sa Tagalog and I can kill you in English conference. Yeah! You guys wanna hear me spit some English shit? I'm cool with that. Now listen here, you Mr. Ass stupid bitch. I'm a half human, half beast. Like my name is Inuyasha, but you can call me Killjoy the way I kill your laughter. My bars burn like Usher and that's the reason why Alicia Keys is on fire. Pero konting English lang kasi pag mahaba, di ko kaya. Pero maiba tayo, Enigma. Napanood ko yung laban niya kay Tweng. At ang masasabi ko lang, nanalo siya sa di ko malamang dahilan. Enigma, di ko naman sinasabing luto ang kinahinatnan. Bisaya conference lang kasi, kaya wala akong naintindihan. Pero nung laban yun ni Tweng, naging excited siya at masyado siyang nagmadali. 2 taong napaaga ang pagtitirik niya ng kandila para sa gabi ng iyong pagkasawi. Kaya paano mo ako magagapi kung mukha kang salapi? Okay lang yan, tol. Magpapalo ka. Kasi sinasabi niyang gwapo daw siya. Ngayon tatanungin ko ulit kayo. Sino mas gwapo sa kanya? Sino mas gwapo sa aming dalawa? Si Batang Rebelde o ako? Pongge! 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 Yo, kapag ako ng bulabog kaya mambasag ng pulo, siguradong basag ang iyong bungo kapag sa akin ka nakipagbuno. Kahit gumamit ka man ng gimmick, wala kang mauuto. Ikaw lang mismo ang mapapaso sa sarili mong pakulo. At hindi lang ako basta rebelde. Itatak mo sa iyong utak na ako'y buhay at naglalakad na digmaan, kaya tawagin niyo kong taong gubat. May batas ang kalikasan na malakas lang ang natitira at namamatay ang mahihina. Kaya huwag ka nang magulat kung ikamatay mo ang batas ng kalikasan at ilibing kita sa gubat. Time, muling banat, Fonger, pakinggan, oh. Bisaya ni! Diba sabi mo ikaw ang knockout artist sa Flip Top? Tingin ko hindi. Dahil sabi ni Sir Enigma, ikaw daw ang tirador ng tirang-tirang pork chop. At diba gangsta ka, Batang Rebelde?
Yo, what's up? Pero hindi ka pa rin makapigil sa kurso ko. Kaya ipagpatuloy mo lang ang kurso mong pag-aaral, umalis ka na sa hip-hop. Kasi kung alam mo lang, sana hindi mo na lang inalam kasi sayang yung oras. Bata, bakit ka nakapasok dito? Baka umiyak ka dyan si Kuya Kim Sulapang Gatas. Kilala mo ba si Dope? Siya ang anak ni Batas sa puwet lumabas. At ang swerte mo, kasi nakalaban mo na ang kapatid ni Smaglas. Si Satanas kaya kong patakbuhin kasi ang sulat ko mas dangerous pa sa virus. Tapos na ang Bernie Santo pero tutuloy ko pa rin ang plano ko. Bubuhusan kita ng asido habang binubuhat mo ang krus. Kaya next time, pag pumunta ka ulit dito sa Cebu, iwas sa bugbog, dala ka ng foods. Asa sobrang gangsta mo, batang rebelde, yung titi mo nilagay mo ng looks. Pag ako ang pumunta ng showtime, ako ang pinagkakaguluhan. Pero pag ikaw ang pumunta sa pangit niyan, si Kuya Kim, siguradong walang trivia yan. Namalikmata ba kayo? Tanga, hindi! Hindi, nunalian, kulangot yan, tumigas lang! Sarili mo mukha, hindi mo alam kung ano nga nakadapo. Ilang taon na ba yan? Malinaw ang mata ko, pero plano mong tumbahin ako, masasabi ko lang sa'yo, malabong mangyari. Batang rebelde, pag-isipan mo nga igi kung ano mangyari ngayong gabi. Dahil sabi nga sa matatanda, huli daw ang pagsisisi. At sabi nila, masama lang pumatay, pero kung magawa ko sa'yo, para sa'kin mabuti. Dahil masigap ako ni Rudman at back up ko mga aligagang. At kung plano mong bumuo ng grupo nito para sa'kin, hindi pwede yan. Dahil nahuli na ang leader sa NPA sa karkar na tagpuan. At kung hindi mo alam ang mga nangyayari, magjugjog, aaka na lang! Sa pangalan mong batang rebelde, kunin natin RE at saka DE kasi ito ang kulang sa'yo. Payo. Kung hindi mo gets ang punto ko, search mo lang sa Google upang malaman mo. Fuck you. Oo, aminin ko na. Umalis ako sa One Direction kasi may tipim ako sa effort. Umalis ako sa effort kaya pasensya na kayo. Kaya batang rebelde, kung gwapo ka man katulad ko, wala kang talo! Kung lupa pa lang yung mukha mo, ginawa niyang parking lot kasi malaking space. Kung sumali ako ng kalok-alak, alam mo ba kung sinong kamukha ko? Si Richard Gutierrez. At sa A4, alam mo ba kung sinong pangalan ko doon? Anong pangalan ko doon? Ako nga pala si Banes. At hindi ikaw si Cesar Montano. Ikaw si Cesar bilang bida sa Rise of the Planet of the Apes. At alam mo bata, umatas niya sa akin ang tinatawag yung hari ng ribat. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sa Jurassic Time! Flip Top, magigay para sa laban yun! Yo, Flip Top, Gubat, grabe yung huling laban na yun. Maraming salamat ulit sa lahat ng suporta ngayong gabi. Sana tuloy-tuloy lang. Flip Top, magingay, isa pang beses to. Shoutouts, malaking shoutout sa Cebu. At syempre, ayun. Ang boto, 3-2 para kay Fonger. Salamat ka pala sa Power Spoon, Metrol at saka Take Positive. At maraming salamat kay Sir Enigma. Dahil sa kanya, may flip top sa Cebu. At saka maraming salamat rin sa inyo. Kung wala kayo, wala ako. Thank you. Yeah, flip top magigay, huling beses. Oh. Sobrang sarap ng battle. Sayang. Pero salamat ko rin kay Arik sa pagdala dito sa amin sa Cebu. Tsaka sa suporta. Shoutout ka pala sa lahat ng tropa ko sa punta. Judges. Hello, Tiger Pen Records. Ako yung isang bumoto kay Batang Rebelde. Kung palakasan ng tiwala sa sarili, para sa akin, panalo si Ponger, tsaka sa patawanan. Pero sa complete package, tsaka sa lupit ng mga sinasabi, kay Batang Rebelde ako. Pero ayos Ponger, lap 3 pare. Para sa akin sa round 1, kay Batang Rebelde talaga yon. At nakita naman natin na nag-choke siya sa sa 2 at 3. Kaya binigay ko kay Ponger yung dalawang rounds na yon kasi lakas ng stage presence, di ba? Yun, Ponger. Frus, binoto ko si Mr. Fonger para sa akin na round 1 tabla, round 2 Mr. Fonger, round 3 Mr. Fonger kasi may choke si Batang Rebelde. Tsaka mabenta talaga si Mr. Fonger. Nakakatuwa. Mr. Fonger. Yo, mga kapilay so binoto ko si si Batang Rebelde. May contents, tapos kaya medyo nagkakatalo lang sa parang accent sa laban. Pero
matigas din si Fonger. Kaya Batang Rebelde. Weng, si Fonger ang binoto ko dito kasi aside sa entertaining ang laro nila, pero mas nakita ko kay Fonger na parang na level up ang medyo ano niya, delivery, and medyo may dinagdag siyang mga punches na iba kaysa dating ano. And talagang entertaining talaga si Fonger natural. Katrina! Is that it?